May mga taon na pabulong lamang dumarating. Ngunit may mga taon na sumisiklab na parang apoy. Ang Fire Horse Year ay hindi humihingi ng pahintulot. Mabilis itong kumilos, winawasak ang mga limitasyon, at ginagantimpalaan lamang ang mga taong kaayon ng enerhiya nito. Habang marami ang hirap makasabay, inihahayag ng sinaunang karunungan ng Feng Shui ang isang nakatagong katotohanan. 7 Chinese zodiac animals lamang ang likas na nakaposisyon upang sakyan ang makapangyarihang alon ng kayamanan at tagumpay na ito. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. Ito ay tungkol sa tadhana na sumasalubong sa paghahanda. Kung ikaw ay kabilang sa 7 ito, ang enerhiya ay gumagalaw na pabor sa'yo. At kung hindi man ang matutuklasan mo ay maaari pa ring magbago ng lahat. Sa loob ng libu-libong taon, naniniwala ang mga sinaunang Chinese masters na ang kayamanan ay hindi hinahabol, ito ay inaakit. Tahimik itong dumadaloy, ginagabayan ng mga hindi nakikitang puwersa ng enerhiya, tamang panahon at balanse. Ang karunungang ito ay nakilala bilang Feng Shui, isang sistemang hindi nilikha upang mangako ng agarang yaman, kundi upang iayon ang buhay ng tao sa liks na ritmo ng universo. Ang Fire Horse Year ay may dalang matinding enerhiya ng galaw, ambisyon, at matapang na pagbabago. Kapag dumarating ang makapangyarihang puwersang ito, pinapalakas nito ang lahat, tagumpay, presyon, tapang, at takot. Para sa ilan, ito ay nakakabigla at mabigat. Ngunit para sa iba, ito ang sandaling ang buhay ay nagsisimulang umusad pasulong sa halip na pigilan sila. Dito nagbabago ang lahat dahil sa Feng Shui. Sa pamamagitan ng mga simbolo, direksyon, at wastong pag-aayos ng enerhiya, inihahayag ng Feng Shui kung bakit 7 Chinese zodiac animals ang natatanging handa na tumanggap ng kayamanan sa makapangyarihang panahong ito. Magkakaiba man ang kanilang mga landas, iisa ang mensahe, kapag tama ang enerhiya, binubuksan ng tadhana ang mga pintong hindi kailanman kayang buksan ng pagsisikap lamang. Ipinaliwanag ang enerhiya ng Fire Horse. Sa Chinese astrology, ang horse ay matagal nang sumisimbolo ng galaw, kalayaan, at hindi mapipigilang momentum. Ngunit kapag pinagsama ang horse sa elementong fire, ang enerhiyang ito ay lalo pang tumitindi, mas mabilis, mas maingay, at mas makapangyarihan. Ang Fire Horse ay hindi naglalakad patungo sa tadhana. Ito ay rumaragasa, sinusunog ang pag-aalinlangan at takot sa bawat hakbang. Ito ang uri ng enerhiyang kayang baguhin ang buhay ng walang babala. Sa panahon ng Fire Horse Cycle, itinutulak ng universo ang mga tao palabas ng kanilang comfort zone. Ang mga dating gawain ay biglang nakakaramdam ng pagsakal. Ang mga ligtas na landas ay tila nawawalan ng saysay. Marami ang nakakaranas ng kaguluhan, pagkainip o biglaang presyon, hindi dahil may mali, kundi dahil hinihingi ng enerhiya ang paglago. Inilalantad ng Fire Horse energy ang kahinaan, ngunit kasabay nito'y ibinubunyag din ang mga nakatagong lakas. Gayunpaman, hindi pantay ang pagtrato ng puwersang ito sa lahat. May mga lumalaban dito at nauubos ang lakas. Mayroon namang umaayon at nakararanas ng biglaang mga tagumpay, mga bagong oportunidad, pagbubukas sa pananalapi, at matatapang na desisyong sa wakas ay nagbubunga. Ang kaibahan ay hindi katalinuhan o pagsisikap. Ang kaibahan ay pagkakaayon. Dito nagiging napakahalaga ang sinaunang karunungan. Pinapaboran ng Fire Horse energy ang mga liks na kaayon ng bilis, tapang, at mapagpasyang kilos. May ilang Chinese zodiac animals na likas na nauunawaan kung paano kumilos kapag tama ang tiyempo. Hindi sila nag-o-overthink. Ramdam nila ang momentum. Alam nila kung kailan kikilos at kung kailan hihinto. Ngunit kahit para sa kanila, hindi sapat ang hilaw na enerhiya lamang. Kung walang direksyon, ang apoy ay maaaring manira sa halip na lumikha. Kaya mahalaga ang papel ng Feng Shui sa panahong ito. Ibinabaling nito ang matinding Fire Horse energy sa mga tiyak na landas, patungo sa kayamanan, katatagan, at pangmatagalang tagumpay, sa halip na pagkaubos ng lakas o pagkalugi. Para sa 7 piniling zodiac animals, nagiging isang malaking pagbabago ang ganitong pagkakaayon. Ang apoy ay tumitigil sa pagiging kaguluhan at nagiging gasolina. At kapag ang gasolina ay nakatagpo ng tamang direksyon, ang pag-unlad ay nagiging hindi na maiiwasan. Ugnayan ng Feng Shui at kayamanan. Marami ang naniniwala na ang kayamanan ay nagmumula lamang sa matinding pagsusumikap, mahabang oras ng trabaho, at walang katapusang pakikipaglaban sa buhay. Ngunit ang sinaunang mga turo ng Feng Shui ay nagsasalaysay ng isang ganap na naiibang katotohanan.
Itinuturo nito na ang pera ay kumikilos na parang tubig, dumadaloy ito sa landas na may pinakamababang hadlang. Kapag maayos ang daloy ng enerhiya, dumarating ang kayamanan ng natural. Kapag barado ang enerhiya, kahit gaano pa kasidhi ang pagsisikap, tila walang bunga. Ang Feng Shui ay hindi tungkol sa pamahiin o dekorasyon. Ito ay tungkol sa pagpoposisyon ng enerhiya. Ang bawat espasyo ay may hawak na hindi nakikitang agos ng tiyay, ang enerhiya ng buhay na nakaapekto sa mga desisyon, oportunidad, at tamang tiyempo. Kapag balanse ang enerhiyang ito, nagiging masigla, malinaw ang isip, at kumpiyansa ang tao. Ngunit kapag ito'y nagambala, unti-unting umuusbong ang kalituhan, pagkaantala, at stress sa pananalapi. Sa panahon ng Fire Horse Cycle, lalo itong nagiging mahalaga. Ang enerhiya ng apoy ay makapangyarihan ngunit hindi matatag. Kung walang tamang pag-angkla, nagdudulot ito ng padalos-dalos na desisyon, walang ingat na paggastos, at biglaang pagkalugyang Feng Shui ang nagsisilbing pambalanse. Binibigyan ito ng direksyon ng apoy. Ginagawa nitong estratehiya ang ambisyon at ginagawang pag-usad ang bilis. Naniniwala ang mga sinaunang masters na ang kayamanan ay hindi pumapasok sa pamamagitan ng pagsisikap lamang, ito ay pumapasok sa pamamagitan ng bukas na mga daluyan. Ang ayos ng mga pintuan, daloy ng liwanag, direksyon ng galaw, at maging kung saan nagpapahinga o nagtatrabaho ang isang tao ay may epekto sa kung paano pumapasok ang mga oportunidad sa buhay. Kapag nakaayon ang mga elementong ito, dumarating ang pera sa hindi inaasahang paraan, mga alok, koneksyon, ideya, at perpektong tiyempo. Para sa 7 piniling Chinese zodiac animals, ang Feng Shui ay parang isang tahimik na katuwang. Pinapalakas nito ang kanilang liks na kakayahan at pinoprotektahan sila laban sa labis na apoy ng Fire Horse. Sa halip na masunog ang enerhiya ng walang direksyon, nagsisimula silang makaakit ng tamang tao, tamang pagkakataon, at tamang sandali. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong umaangat ng tila walang hirap, habang ang iba ay patuloy na nahihirapan. Ang kaibahan ay hindi kagustuhan, ito ay pagkakaayon. At kapag ang Feng Shui ay umayon sa tadhana, ang kayamanan ay tumitigil sa pagiging hinahabol at nagsisimulang dumating bilang tugon. Zodiac #1, ang daga. Sa mga sinaunang kwento ng China, ang daga ay hindi kailanman itinuring na pinakamalakas na hayop. Hindi rin ito ang pinakamabilis o pinakamaingay. Ngunit sa kabila nito, palagi itong nauuna. Ipinapakita nito ang tunay na lakas ng daga, talino, tamang tiyempo, at tahimik na estratehiya. Sa panahon ng Fire Horse Cycle, maraming tao ang kumikilos ng padalos-dalos. Umaaksyon sila ng walang plano at mabilis na uubos ang kanilang enerhiya. Ngunit kabaligtaran ang ginagawa ng daga. Ito ay nagmamasid. Nakikinig. Naghihintay ng eksaktong sandali kung kailan ang kilos ay magdadala ng pinakamalaking gantimpala. Hindi nilalamon ng Fire Horse energy ang daga, lalo pa nitong pinatalas ang isipan nito. Dito nagsisimulang mabuo ang kayamanan. Likas na nauunawaan ng mga ipinanganak sa ilalim ng Rat Zodiac ang galaw, ng pera, ng mga tao, at ng mga oportunidad. Kapag pinabilis ng Fire Horse energy ang takbo ng mundo, alam ng daga kung paano sumabay sa agos sa halip na labanan ito. Mas nagiging mabilis ang mga desisyon. Mas nagiging malinaw ang instinct. Ang maliliit na pagkakataon ay biglang nagiging kapaki-pakinabang na tabumpay. Malaki ang papel ng Feng Shui para sa daga sa panahong ito. Ang tamang pag-aayos ng enerhiya ay nagpapalakas ng focus at nagpoprotekta laban sa padalos-dalos na desisyon. Kapag ang kapaligiran ng daga ay sumusuporta sa linaw at maayos na daloy, pumapasok ang pera sa mga hindi inaasahang paraan, mga sideline, estratehikong partnership, o mga ideyang tila simple ngunit may pangmatagalang halaga. Hindi hinahabol ng daga ang kayamanan ng maingay. Tahimik itong umaakit. Para sa mga kabilang sa zodiac na ito, ang panahon ng Fire Horse ay hindi tungkol sa walang ingat na panganib. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa instinct, paggalang sa tamang oras, at pagpayag sa Feng Shui na alisin ang mga hindi nakikitang hadlang. Kapag nagsanib ang paghahanda at momentum, kahit ang pinakamaliit na hakbang pasulong ay maaaring lumikha ng pangmatagalang pagbabago sa pananalapi. Zodiac #2, ang baka. Ang baka ay hindi kailanman naniwala sa mga shortcut. Sa sinaunang kaalamang Chino, ang ox ay sumisimbolo ng pasensya, pagtitiis, at tahimik na lakas. Habang ang iba ay naghahanap ng mabilisang tagumpay, ang baka ay dahan-dahang nagtatayo, patong-patong, hakbang-hakbang, mas pinahahalagahan ang tunay na pagsisikap kaysa ingay.
Sa panahon ng Fire Horse Cycle, ang tahimik na katangiang ito ang nagiging pinakamalaking bentahe nito. Itinutulak ng Fire Horse Energy ang mundo na kumilos ng mabilis. Marami ang nakakaramdam ng pressure na magmadali sa mga desisyon, biglang magbago ng direksyon, o sumugal sa hindi matatag na oportunidad. Ngunit nananatiling matatag ang baka. Sa halip na masunog ng apoy, kinokontrol nito ang apoy. Pinapalakas ng Fire Horse Energy ang disiplina ng baka, ginagawang konkretong resulta ang mga pangmatagalang plano. Dito nagsisimulang lumago ang kayamanan, unti-unti ngunit tiyak. Para sa baka, ang Feng Shui ay nagsisilbing puwersang nagpapatatag. Kapag balanse ang enerhiya sa kapaligiran, mas pinatitibay nito ang focus, konsistensya, at tibay ng loob. Nawawala ang mga distraksyon. Lumilinaw ang isipan. Ang dating mabagal ay biglang nagiging hindi mapipigilan. Hindi dumarating ang pera ng dramatiko, ngunit dumarating ito ng maaasahan. Kadalasang umaakit ang baka ng kayamanan sa pamamagitan ng istrukturadong paglago, pag-angat sa karera, pagpapalawak ng negosyo, o mga investment na hinog sa tamang panahon. Pinapabilis ng Fire Horse Energy ang matagal ng tahimik na binubuo ng baka. Ang mga taon ng pasensya ay sa wakas nakakatagpo ng momentum. Hindi ito swerte. Ito ay tamang tiyempo. Kapag sinusuportahan ng Feng Shui ang baka, mas nagiging malinaw ang mga oportunidad sa pananalapi at mas nagiging kontrolado ang mga panganib. Hindi natatakot ang baka sa pressure, lalo itong lumalakas dito. At sa panahon ng Fire Horse Cycle, ang matatag na lakas na ito ang nagbabago ng pagsisikap tungo sa pangmatagalang kasaganaan. Zodiac #3, ang Tigre. Ang tigre ay hindi kailanman naghihintay ng pahintulot. Sa simbolismong Chino, ang tigre ay kumakatawan sa tapang, pamumuno, at walang takot na pagkilos. Kung saan nag-aalinlangan ng iba, kumikilos ang tigre. At sa panahon ng Fire Horse Cycle, isang enerhiyang binubuo ng bilis, ambisyon, at pagbabago, sa wakas ay natatagpuan ng tigre ang puwersang kaayon ng kanyang espiritu. Isa itong mapanganib na kombinasyon ngunit napakalakas din. Pinapalakas ng Fire Horse Energy ang lahat ng liks na katangian ng tigre. Ang kumpiyansa ay nagiging kaakit-akit. Ang mga desisyon ay tila liks na tama. Ang mga oportunidad ay biglang lumilitaw, kadalasan ay nakabalot bilang panganib. Marami ang umaatras sa takot, ngunit ang tigre ay sumusulong, nagtitiwala sa sariling otoridad. Dito pinapabora ng kapalaran ang matatapang. Gayunpaman, ang hilaw na apoy na walang kontrol ay maaaring magdulot ng pagkaubos ng lakas o padalos-dalos na pagkalugi. Kaya nagiging mahalaga ang Feng Shui para sa tigre. Ang tamang pagkakaayos ng enerhiya ay nag-aangkla ng agresyon tungo sa estratehiya. Pinatalas nito ang paghusga at pinipigilan ang emosyonal na desisyon na maging mahal na pagkakamali. Kapag sinusuportahan ng Feng Shui ang tigre, ang pamumuno ay nagiging impluwensya, at ang impluwensya ay nagiging kita. Dumadaloy ang kayamanan sa pamamagitan ng mga posisyon ng otoridad, matatapang na hakbang, o mga sandaling ang isang desisyong matapang ay ganap na nagbabago ng direksyon ng buhay. Hindi dahan-dahang umaakyat ang tigre patungo sa tagumpay. Ito ay tumatalon. Sa panahon ng Fire Horse, nararanasan ng tigre ang mga sandaling humuhubog sa kapalaran, mga pagpiling tila mapanganib ngunit may dalang pangmatagalang gantimpala. Sa tamang balanse ng Feng Shui, ang mga pagtalong ito ay nagiging protektado, pinag-isipan, at makapangyarihan. Hindi ito padalos-dalos na tapang. Ito ay tadhana na sumasalubong sa disiplina. Zodiac #4, ang kuneho. Ang kuneho ay palaging nabubuhay sa pamamagitan ng kamalayan, hindi ng lakas. Sa tradisyong Chino, ang rabbit ay sumisimbolo ng sensitibidad, intuition, at tahimik na talino. Hindi ito padalos-dalos humaharap sa panganib at hindi rin naghahangad ng pansin. Ngunit sa mga makapangyarihang siklo tulad ng Fire Horse period, ang banayad na katangiang ito ay nagiging hindi inaasahang mahalaga. Habang itinutulak ng apoy ang marami tungo sa kabuluhan, nararamdaman ng kuneho ang pagbabago bago pa ito mangyari. Ang Fire Horse Energy ay lumilikha ng ingay, pressure, pagmamadali, at matinding emosyon. Karamihan ay nalulunod dito. Ngunit ang kuneho ay nakikinig sa ilalim ng ingay. Napapansin nito ang maliliit na pagbabago sa mga tao, sa mga pattern, at sa tamang tiyempo. Dahil dito, nakagagalaw ang kuneho sa eksaktong sandali, hindi masyadong maaga, at hindi rin huli. Ganito nagiging kayamanan ang tahimik na swerte. Banayad ngunit makapangyarihan ang epekto ng Feng Shui para sa kuneho.
Kapag nakaayon ang kapaligiran, lumilikha ito ng pakiramdam ng seguridad at linaw. Natutunaw ang takot. Humuhupa ang pagdududa. Ang mga desisyon ay nagiging natural, hindi pilit. Dumarating ang pera sa mga protektadong landas sa pamamagitan ng mapagkakatiwalaang relasyon, suportadong oportunidad, at mga pagpiling tama sa pakiramdam. Hindi agresibong hinahabol ng kuneho ang kayamanan. Inaakit nito ito sa pamamagitan ng pagkakaisa at balanse. Sa panahon ng Fire Horse Cycle, ang Feng Shui ay nagsisilbing parang kalasag para sa kuneho, pinoprotektahan ito laban sa emosyonal na pagkaubos at padalos-dalos na pressure. Sa halip na masunog ng apoy, ginagamit ng kuneho ang init nito, ginagawang aliwalas, katatagan, at paglago ang matinding enerhiya. Ito ang lihim na lakas ng kuneho. Sa mundong nagmamadali, ang katahimikan ay nagiging estratehiya. At sa pamamagitan ng pagkakaayon, ang kahinahunan ay nagiging kasaganaan. Zodiac #5, ang ahas. Ang ahas ay palaging kumikilos ng tahimik. Sa sinaunang karunungang Tsino, ang snake ay sumisimbolo ng estratehiya, intuisyon, at nakatagong kapangyarihan. Hindi nito ibinubunyag ang mga intensyon nito, at hindi ito kailanman nagmamadali sa mga galaw. Sa panahon ng Fire Horse Cycle, isang enerhiyang puno ng ingay, pagmamadali, at lantad na aksyon, ang ahas ay mas lalong namamayani sa anino. Habang ang iba ay nagliliyab ng maliwanag, nagkakalkula ang ahas. Pinapabilis ng Fire Horse energy ang takbo ng mundo, pinipilit ang mga desisyon at inilalantad ang mga kahinaan. Marami ang kumikilos ng hindi nag-iisip. Ngunit ang ahas ay lalo pang tumatalas. Lumalalim ang kamalayan nito. Nakikita nito ang mga pattern na hindi napapansin ng iba at ang mga oportunidad na hindi pinapansin ng karamihan. Ang kayamanan ay hindi sumisigaw, ito ay pabulong. At alam ng ahas kung paano makinig. Dito nabubuo ang tunay na bentahe. Pinapalakas ng Feng Shui ang liks na kakayahan ng ahas na kontrolin ang enerhiya. Kapag nakaayon ang kapaligiran, tumitindi ang linaw at nawawala ang emosyonal na sagabal. Nagiging eksakto ang mga desisyon. Nagiging perpekto ang tiyempo. Sa halip na habulin ang pera, ipinuposisyon ng ahas ang sarili nito kung saan natural na dumadaloy ang yaman. Sa panahon ng Fire Horse, kadalasang dumarating ang kayamanan sa ahas sa pamamagitan ng mga estratehikong hakbang, matalinong investment, impluensyang nasa likod ng eksena, o mga pangmatagalang plano na biglang nagbubunga. Ang tila mabagal sa paningin ng iba ay sa katotohanan ay maingat na pagkontrol. Ang apoy ang nagbibigay ng lakas. Ang Feng Shui ang nagbibigay ng direksyon. Para sa ahas, ang siklong ito ay hindi tungkol sa panganib, ito ay tungkol sa pasensyang ginagantimpalaan. Kapag ang katahimikan ay nakatagpo ng pagkakaayon, ang tagumpay ay nagiging hindi na maiiwasan. Maaaring hindi mapansin ng iba ang pag-angat ng ahas hanggang sa ito ay ganap ng naganap. Zodiac #6, ang unggoy. Palaging tinitingnan ng unggoy ang mundo bilang isang palaisipang naghihintay na masolusyonan. Sa simbolismong Tsino, ang monkey ay kumakatawan sa talino, pagkamalikhain, at kakayahang umangkop. Kung saan ang iba ay nakakakita ng hadlang, ang unggoy ay nakakakita ng mga posibilidad. At sa panahon ng Fire Horse Cycle, isang yugto ng mabilis na pagbabago at pabago-bagong momentum, ang kakayahang ito ay nagiging napakahalaga. Ang Fire Horse energy ay nagdadala ng kawalan ng katiyakan. Nagbabago ang mga plano. Ang mga landas ay biglang nagsasara o bumubukas ng walang babala. Marami ang nakakaramdam ng pagkabalisa sa ilalim ng pressure na ito. Ngunit ang unggoy ay nasasabi. Umiigting ang sigla nito sa gitna ng galaw, mabilis mag-isip at madaling mag-adjust. Dito dumarami ang mga oportunidad. Nauunawaan ng unggoy na ang kayamanan ay hindi palaging nabubuo sa isang tuwid na daan. Minsan, ito ay dumarating sa pamamagitan ng eksperimento, inobasyon, o mga ideyang kakaiba sa nakasanayan. Pinapagana ng Fire Horse energy ang pagkamalikhain, at ginagamit ito ng unggoy sa kanyang kapakinabangan, maagang namumukhaan ang mga uso, nakakahanap ng mga shortcut, at nagagawang bentahe ang kaguluhan. Pinapahusay ng Feng Shui ang liks na talinong ito sa pamamagitan ng pag-aayos ng enerhiya, sa isipan at sa kapaligiran. Kapag balanse ang paligid ng unggoy, nawawala ang mga distraksyon at tumatalas ang focus. Ang mga ideya ay hindi na nagkakawatak-watak, kundi nagsisimulang maging konkretong resulta. Sa panahong ito, maaaring dumating ang kayamanan sa unggoy ng biglaan, mga hindi inaasahang alok, malikhaing proyekto,
o matatalinong desisyong tila laro lamang ngunit napatunayang kapaki-pakinabang. Maaaring tawagin ito ng iba na swerte, ngunit ito ay talino na umayon sa tamang tiyempo. Hindi natatakot ang unggoy sa pagbabago. Sumasayaw ito kasama nito. Zodiac Hash 7, ang tandang. Ang tandang ay matagal nang nakaunawa sa halaga ng tamang oras. Sa tradisyong Tsino, ang rooster ay sumisimbolo ng disiplina, eksaktong kilos, at pananagutan. Maaga itong gumigising, malinaw ang paningin sa unang liwanag, at kumikilos ng may layunin. Sa panahon ng Fire Horse Cycle, isang enerhiyang nagbibigay gantimpala sa tapang at pagiging lantad, sa wakas ay natatanggap ng tandang ang pagkilalang tahimik nitong pinaghirapan. Pinapalakas ng Fire Horse energy ang presensya. Nagdadala ito ng pansin, galaw, at matatapang na oportunidad. Para sa ilan, ang ganitong atensyon ay nakakailang. Ngunit handa ang tandang. Pinanday nito ang pasensya. Pinino nito ang kakayahan. Kapag dumating ang sandali, matatag itong tumatayo sa sariling pwesto. Dito nagtatagpo ang pagsisikap at gantimpala. Sinusuportahan ng Feng Shui ang tandang sa pamamagitan ng pagpapatalas ng linaw at pagpapatibay ng istruktura. Kapag nakaayon ng enerhiya, ang disiplina ay nagiging otoridad. Nakikinig ang mga tao. Natural na lumilitaw ang mga oportunidad. Ang paglago sa pananalapi ay dumarating sa pamamagitan ng mga posisyon sa pamumuno, pampublikong pagkilala, o mga responsibilidad na may kaakibat na impluensya at gantimpala. Hindi umaasa ang tandang sa swerte. Umaasa ito sa paghahanda. Sa panahong ito, itinutulak ng Fire Horse energy ang tandang sa liwanag. Ang dating hindi napapansin ay biglang nagiging mahalaga. Ang mga desisyong ginawa ng may integridad at eksaktong paghusga ay humahantong sa pangmatagalang katatagan, hindi pansamantalang pakinabang. Hindi ito bigla ang yaman. Ito ay pinaghirapang tagumpay. Kapag ang Feng Shui ay umayon sa liks na katangian ng tandang, sumusunod ang pera sa respeto, at ang respeto ay sumusunod sa konsistensya. Ganito ginagawang kasaganaan ng tandang ang pananagutan, at kapangyarihan ang presensya. Paano kung hindi ka kabilang sa 7 ito? Kung hindi mo nakikita ang iyong zodiac sa 7 na banggit, natural lamang na makaramdam ng panghihinayang. Maaaring may pumasok na tahimik na tanong, nahuli ba ako? Hindi ba para sa akin ang kayamanan? Ngunit ang sinaunang karunungan ay may mas banayad at mas makapangyarihang sagot. Ang Chinese astrology ay hindi kailanman nilikha upang limitahan ang tadhana. Ito ay nilikha upang ipaliwanag ang tamang panahon. Hindi hinaharangan ng Fire Horse Cycle ang iba, ipinapakita lamang nito kung sino ang mas liks na nakakaramdam ng enerhiya. At dito pumapasok ang Feng Shui. Umiiral ito mismo upang bigyan ang sinuman, anuman ang zodiac, ng kakayahang ayusin ang sariling posisyon sa loob ng daloy ng enerhiya. Ang tadhana ay hindi nakapirmi, tumutugon ito sa pagkakaayon. Marami sa pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan ay hindi umangat dahil sa liks na bentahe, kundi dahil natutunan nilang sumabay sa sandali sa halip na labanan ito. Itinuturo ng Feng Shui ang kamalayan, kung saan nagtitipon ang enerhiya, kung saan ito tumatakas, at kung saan ito naghihintay na gisingin. Kahit hindi kabilang ang iyong zodiac sa 7, maaari pa ring magdala ang panahong ito ng paglago, linaw, at paghahanda. Minsan, dumarating ang kayamanan ng mas huli, ngunit mas matibay. Minsan, dumarating ito ng tahimik, ngunit mas tumatagal. Hindi ginagantimpalaan ng Fire Horse ang pagkainip, ginagantimpalaan nito ang kahandaan. Sa pamamagitan ng pagmamasid, pag-aayos, at pag-aayon ng iyong kapaligiran at pag-isip, nagbubukas ka ng mga pintong hindi kayang buksan ng pagsisikap lamang. Maaaring iba ang anyo ng iyong landas, ngunit hindi ito kulang sa halaga. Dahil ang pagkakaayon ay hindi tungkol sa kung sino ka. Ito ay tungkol sa kung nasaan ka kapag dumaan ang oportunidad. Huling mensahe, kapag tumugon ang tadhana. May mga bihirang sandali sa buhay na ang universo ay hindi na pabulong, ito ay malinaw na nagbibigay ng senyales. Ang Fire Horse Cycle ay isa sa mga sandaling iyon. Dumarating ito na may dalang pagmamadali, galaw, at isang tahimik ngunit matinding tanong, handa ka na bang umusad, o mananatili ka kung nasaan ka ngayon? Ang tadhana ay hindi isang bagay na basta nangyayari sa atin. Ito ay tumutugon sa kamalayan. Kapag nagbabago ang enerhiya, ang mga unang nakapapansin nito ang nagkakaroon ng bentahe, hindi dahil sila'y pinili, kundi dahil sila'y handa. Ang Feng Shui ay hindi tungkol sa pagpipilit ng resulta. Ito ay tungkol sa pag-alis ng resistensya.
Kapag nawala ang mga harang, nag-iba ang daloy ng buhay. Gumagaan ang mga desisyon. Kusang lumilitaw ang mga oportunidad. Napapalitan ng kumpiyansa ang pag-aalinlangan. Ang 7 zodiac animals na iyong narinig ay kumakatawan sa iba't ibang landas, ngunit isa ang mensahe. Ang kayamanan ay hindi naakit ng kagustuhan lamang. Ito ay naakit ng pagkakaayon sa pagitan ng kilos at tamang oras, ng intensyon at kapaligiran. Hindi naghihintay ang fire horse sa pagdududa. Patuloy itong sumusulong, dala ang mga may lakas ng loob na umayon sa ritmo nito. Sa pamamagitan man ng tapang, pasensya, talino, o disiplina, bawat hakbang na ginagawa ng may linaw ay inilalapit ang tadhana. Hindi ito pangako ng agarang tagumpay. Ito ay paanyaya. Isang paanyaya na pagmasdan ang iyong paligid, ang iyong mga desisyon, at ang iyong kahandaan. Dahil kapag dumating ang sandali, at palagi itong dumarating, pinapabora ng tadhana ang mga matagal ng kumikilos. Pagtatapos, hakbang tungo sa pagkakaayon. Bawat kwentong narinig mo ngayon ay may isang malinaw na katotohanan, ang enerhiya ay laging gumagalaw, mapansin man natin ito o hindi. Ipinapaalala ng fire horse cycle na ang paghihintay ng walang kamalayan ay hindi pasensya, ito ay pag-aatubili. Ngunit kapag kumilos tayo ng may linaw, kahit ang maliliit na hakbang ay nagiging makapangyarihang pag-unlad. Kung may bahagi ng mensaheng ito ang tumimo sa iyo, maaaring hindi iyon nagkataon lamang. Minsan, may video na lumilitaw sa eksaktong sandaling handa na tayong makinig. Maglaan ng sandali upang pagnilayan ang sarili mong landas. Saan dumadaloy ang iyong enerhiya? Saan ito maaaring nahaharangan? Kung nais mong ipagpatuloy ang pagtuklas sa mga sinaunang kaalamang ito, Feng Shui, tadhana, at ang nakatagong tiyempo ng tagumpay, siguraduhing mag-subscribe at manatiling konektado. Ang mga aral na ito ay hindi tungkol sa hula, ito ay tungkol sa paghahanda. At bago ka umalis, ibahagi sa comments ang iyong Chinese zodiac animal. Nagsisimula ang kamalayan sa pagkilala, at maaaring ang iyong kwento ang magbigay inspirasyon sa iba upang umayon sa sarili nilang sandali. Hanggang sa muli, kumilos ng may layunin, ayusin ang iyong pagkakaayon, at magtiwala na kapag malaya ang daloy ng enerhiya, palaging natatagpuan ng tadhana ang daan patungo sa iyo.